Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series which is Trusting in God's Plan. Ngayong araw magpo-focus tayo sa theme natin, ipagkatiwala, magtiwala at tutulungan ka ng Diyos. Or sa madaling salita, ang mga nagtitiwala sa Diyos ay tinutulungan o tutulungan ng Diyos. So in lieu of this theme natin or series, ang Bible verse na ating tatalakayin ngayong araw ay ang Psalm chapter 37 verse 5. So in English Standard Version, sabi rito, "Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act." So in Tagalog translation or in Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. So, ang message lang naman nitong Bible verse na to or yung main point na gustong iparating sa atin is kapag kapag ipinagkatiwala natin lahat ng ginagawa natin kay Lord God, ibig sabihin nun, nagtitiwala tayo sa Kanya and tutulungan niya tayo kasi nga nagtitiwala tayo sa Kanya. Siya na yung kikilos, siya na yung gagawa ng paraan para sa mga ipinagkakatiwala natin sa Kanya kasi nga alam niya na nagtitiwala tayo sa Kanya. And kalakip ng pagtitiwala na yon is yung commitment natin sa Kanya. Kaya nga sabi dito sa Bible verse natin, commit your way to the Lord. So, commit may kasamang commitment. Hindi lang siya yung one-time application, di ba? So, kapag sinabi kasing commitment siya. So, parang long-term commitment, eternal commitment, kumbaga, when it comes to our Lord God or sa ating Panginoon, kailangan long-term commitment. So, long-term commitment, long-term of trusting in His plan. And ayun, once nagtiwala tayo sa Kanya or pinagkatiwalaan natin siya, lalo na sa lahat ng ginagawa natin, is mas lalo niya tayong tutulungan at mas lalo niya tayong pagyayabungin, di ba? So, para mas maintindihan pa natin itong Bible verse na ito, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, to commit is to not take things back. So, kapag sinabi kasi natin commit, di ba nga, commitment. So, kapag magko-commit tayo kay God, we should not take things back. So, kapag nag-commit tayo, di ba, kailangan may kasamang prayer, worship, devotion. And one thing na kailangan din natin is iwasan yung mga kasalanan natin. Iwan yung mga kasalanang nagawa na natin in the past and not to repeat them in the future, di ba? Kasi nga sabi rito, to commit is to not take things back. So, yung mga dapat iwanan is iwanan na natin. Kapag nagko-commit tayo kay God is dapat sincere tayo and malinis yung puso natin. Yung willing tayong is-sacrifice yung mga bagay na kahit gusto natin, na alam naman nating mali, 'di ba? Yung mga ganon is dapat hindi na natin ibalik pa sa atin, 'di ba? Kumbaga, iwan na natin and wag na natin balikan. Hindi na siya para i-take back and hindi na siya para ulitin pa dahil gaya nga ng nabanggit ko kahapon sa devotion, isa sa mga nagse-separate between us and God is yung mga kasalanan natin. So, nag-create siya ng gap between us and our Lord God. So, isa lang yan sa mga bagay na hindi na natin kailangan ibalik pa or i-take back kapag magko-commit tayo kay God. Number 2, trust is relinquishing personal control. So, when we say relinquish kasi, parang voluntary cease or to give up. So, sabi rito, trust is relinquishing or to give up personal control. So, kapag nagtiwala kasi tayo kay God, 'di ba? Kumbaga, itataas na natin lahat sa Kanya kasi siya na nga yung kikilos sa buhay natin, 'di ba? Hindi na tayo yung may control sa buhay natin, especially as Christians. Kapag nagtiwala tayo sa Kanya, siya na yung may control ng buhay natin talaga. At the very first naman, siya talaga. Kumbaga,
Ngayon kasi, kapag nagtitiwala tayo kay God and ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na nagtitiwala ka. Kumbaga, aminado ka or you are applying humility para maging vocal ka na si Lord or si God yung may control sa buhay mo, di ba? Kumbaga, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo, and ayun yung pinaglalandakan mo na hindi ikaw ang may control sa buhay mo. So, yun siguro yung gustong iparating ng number 2 teaching natin. Trust is relinquishing or giving up personal control kasi God is the one who is in control of our lives, di ba? Especially na nagtitiwala na tayo sa Kanya. And number 3, God would not fail those who trust in Him. So, di ba, tayo naman mga nagtitiwala tayo kay God, wala pa kahit isang beses na na-disappoint na tayo or finail niya tayo. Kasi yung mga challenges naman na binibigay niya sa atin, kagaya nga nasabi ko kahapon, is para din sa atin yon. May gusto siyang matutunan tayo out of that challenges or problems. Or may gusto siyang i-reveal sa atin, kaya niya binibigay sa atin yung mga challenges na yon. Or one more thing, or one more factor kung bakit niya tayo binibigyan ng mga challenges is gusto niya na lumapit tayo sa kanya kasi may mga times talagang nakakalimot tayo. But then again, He will not fail us, tayong mga nagtitiwala sa kanya. Kasi grabe nga yung pagmamahal niya sa atin, di ba? Grabe na yung mga sacrifices niya sa atin. So, tingin niyo ba? Or tingin ba natin, gagawa pa siya ng bagay na ika-fail natin kung ganun niya na lang tayo kamahal? Diba? Hindi naman. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, commit completely. So, yun nga, gaya ng sabi ko kanina sa teaching number 1 natin. Kapag nagko-commit tayo, hindi lang siya yung one-time application. Commit kasi means commitment. So, when we say commitment, siya, para siyang continuous, kumbaga may responsibility ka, may ginagampanan ka, kaya nga commitment. Binibigay mo ng buo yung sarili mo and willing ka na gawin lahat ng bagay na yon para lang mapunan yung commitment mo na yon. And when we say completely, siya, wholeheartedly, buong buo and walang kulang. Kumbaga, nakafocus ka doon solely sa pagko-commit kay God kasi ayun yung pinag-uusapan natin dito. Kaya nga, hindi na natin kailangan pang ibalik yung mga bagay na alam naman natin hindi na dapat ibalik. And number 2, overcome lack of trust with humility. So, with humility or humbleness, kapag may pagpapakumbaba is ma-overcome natin yung kumbaga trust issues, lack of trust, di ba nga? Kasi tayo hindi naman may iwasan sa ating mga tao magkaroon ng trust issues, di ba? Pero sa lahat ba naman ng bibigyan ng mararamdaman mo ng trust issues si God pa, di ba? Siya na creator natin, na nagligtas sa atin, na maraming isinacrifice para sa atin. Di ba? Yung pagmamahal na lang niya, di ba? Yun na lang yung isipin natin. So, para ma-overcome yung lack of trust na yon is kailangan natin i-apply sa mga sarili natin yung humility or yung pagpapakumbaba. And number 3, trust, wait, and see how God will work. So, dahil nga sabi kanina, hindi niya i-fail kung sino yung mga nagtitiwala sa Kanya. So, then all we have to do is to trust, wait, and see how He will work. So, kung ano man yung trust, wait, and see kung ano man yung gagawin niya sa buhay natin, kung paano niya i-control yung buhay natin. Kasi nga, diba? Kahit may plano tayo para sa buhay natin, yung plano and yung will pa rin niya para sa atin yung mananaig. Kasi siya yung in control and siya yung God, the creator natin. So, all we have to do is to trust in His plan dahil ang mga nagtitiwala sa Kanya ay siyang mga tinutulungan niya at mas pinagyayabong pa.